Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoon. Sa gabing ito, ang ating pong tema ay may pamagat na maglingkod habang wala pang tungkod. Bago po natin talakayin ang bagay pong ito, tayo muna po ay magpasalamat po sa Diyos. Aming Ama, sa pangalan po ni Jesus, kami po ay patuloy na nagpapasalamat po sa inyo sa gabi pong ito, sa inyo pong pag-iingat, sa inyo pong pagpapala, sa mga bagay na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Hiling po namin ang iyong Santong Espiritu na patuloy na sumama po sa amin sa gabi pong ito, sa aming pong pag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita, maging sa aming pong sama-samang pananalangin. Patawarin niyo po kami sa aming pong mga kahinaan at ang gawa ng kawi patuloy po namin sinasaway sa pangalan po ni Jesus upang hindi po makapanaig sa inyo pong banal na gawain. Kayo po ang maitaas at ako po ang maibaba. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Amen at amen. Maglingkod habang wala pang tungkod. Ayan, so napakaganda po ng tema po natin sa gabi pong ito at tayo po natutuwa sa mga kabataan na sa kanilang murang edad, sila po ay nakakapaglingkod na at nakakasunod sa ating pong Panginoon. Salamat po, alam niyo po ba na ang bagay pong ito ay kung tayo po matanda na, ay hindi na po natin maibabalik. Yung pong bagay pong ito, kung tayo po ay may tungkod na, ay mahirap na tayo po ay makasunod at makapaglingkod sa ating pong Panginoon. Kung kayo po may Biblia, samahan niyo po ako sa John chapter 4, verse 34. Ang sabi po diyan, magandang balita Biblia. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. So, ibig sabihin po, ang Panginoong Jesus, siya po ay sumunod sa kanyang Ama. Tuparin ang ipinagagawa sa kanya nung siya po ay bumaba dito po sa lupa. Sa atin po na tinawag po ng Panginoon. Ang tanong po, paano ba tayo makakapaglingkod? O paano ba nating mabibigyan ng kaluguran ang Diyos? Napag-aralan po natin nung pong Biyernes, yung pong sa Efeso chapter 4 verse 11, yung iba po ay ginawang apostol, yung iba ay propeta, ebanghelista, pastor at guro. So, sa atin po, pwede po tayong magamit po ng Panginoon sa pamamagitan po sa pag-awit po natin ng papuri at pagsambang awitin. Pwede pong tayo po ay tumugtog ng instrumento. Pwede po tayo magpatotoo. Ano po ba ang ginawa ng Panginoon sa atin nung tayo pinakakilala po sa Kanya? Sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa loob man o sa labas ng iglesia. Yung bang ikaw po ay makapagbahagi, ano po ba yung napag-aralan po natin? Ano ba yung sabi po ng Biblia? Ano ba po yung sinasabi po ng Panginoon? Ito po ay pwede ho nating i-share sa ating pong mga kaibigan, sa ating pong kapitbahay, sa ating pong mga kasama po sa trabaho, At salamat po sa Panginoon kung binibigyan niya po tayo ng pagkakataon na tayo po ay makapagbahagi ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga gamit sa loob ng iglesia. O kaya tayo po ay makatulong sa ating pong kapwa at iba pang katulad po nito. Ano po yung pagkatawag po sa atin ng Panginoon? At sana po ito po ay ating pong magawa para po sa Panginoon. Habang tayo po ay malakas, habang malilinaw pa ang ating pong mga mata sa pagkakataong ito, habang ang mga tuhod po natin ay nakakalakad pa, tayo po ay humayo, yung iba po ay humahayo, at naghahayag po ng salita po ng Diyos. Marahil yung iba nga po ay hindi na po nagaganap ang bagay pong ito. Subalit marami pa pong paraan upang tayo po ay makapaglingkod sa ating pong Panginoon. Masunod po natin siya. Ano po ba yung makakapagbigay ng kaluguran po sa Kanya na pwede po nating gawin? Yung iba po sa social media, nag-share po ng salita po ng Diyos. Bagamat marahil hindi po sila nakakapagsalita, ay ibinabahagi niya po yung iba na nakakapag-share. Sinishare niya lang po ito
sa Facebook, no? Ito po yung malaking bagay na po sa paggawa po natin ng kalooban po ng Panginoon. Siya po ay natutuwa, ang Diyos po ay natutuwa na ibabahagi po natin sa iba yung kanyang mga salita. Alam niyo po, napakasarap na tayo po ay makasunod sa presensya at kalooban po ng Panginoon. Dito po sa Marcos chapter 10 verse 45, ang sabi po, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Nawa sa gabi pong ito, mga kaibigan, mga kapatid, na tayo po na tinawag po ng Panginoon ay patuloy na makapaglingkod. Po, habang tayo po ay wala pang tungkod. Mahirap na po tayong makasunod pag tayo po ay may tungkod na. Mahihirapan na po tayong maglakad. Kaya sa mga oras pong ito, habang tayo po malalakas pa, nakakapagsalita pa ho tayo ng tama at nakakapagbasa pa ho tayo, patuloy na ho tayong sumunod sa ating pong Panginoon. Amen po. Ito po isang challenge na naman po sa atin sa gabi pong ito, na tayo po na habang malalakas pa ay gumawa na para po sa ikararangal ng ating pong Panginoon. Tayo po isama-samang muling manalangin, sama-sama po tayong kumatok muli po sa pintuan po ng Panginoon sa gabi pong ito. Tayo po manalangin. Hallelujah! Aming Ama, sa pangalan po ni Jesus, marami pong salamat minsan pa sa iyong mga salita, sa iyong po mga paalala po sa amin, na kami po ay patuloy na makapaglingkod po sa inyo. Lord, anuman po ministeryo, Panginoon, ang pinagkatiwala niyo po sa amin sa pagkakataong ito, Lord, ito po ay amin po maganap nang mayroon pong kagalakan sa aming pong mga puso sa pangalan po ni Jesus. Salamat po, Panginoon, sa paalala niyo po sa amin, Panginoon. Lord God, na kami patuloy na maglingkod po sa inyo, Panginoon, habang may pagkakataon, Panginoon, habang may oras pa, Panginoon Diyos, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat. Maidulog po namin ang sanlibutang ito, Lord God, sa virus pong ito, Panginoon. Salamat po at unti-unti na pong nawawala, Panginoon, nababawasan, Panginoon, yun pong nai-infect ng virus pong ito. At patuloy po naming dalangin, Panginoon, na matapos na po ito at patuloy po kayo magpagaling ng mga may sakit, karamdaman sa pagkakataong ito. Ibangon niyo po sila, anuman pong karamdaman, O Lord God, hallelujah, kanilang nararanasan sa pagkakataong ito. Lord God, we pray, ang kagalingan na nagmumula po sa inyo ay patuloy po nilang maranasan. Ang nag-undergo ng chemo, Panginoon, therapy, we pray na matapos na po ito, Panginoon, ibalik niyo po sa normal, Panginoon, ang kanilang pisikal na pangangatawan. Maging sa spiritual po nilang karamdaman, Panginoon, ay patuloy niyo po silang pagalingin sa pangalan po ni Jesus. Alam po namin, Lord, wala pong mahirap po sa inyo. Kayo po ang doktor ng mga doktor, Panginoon. Lord God, wala pong imposible, Panginoon, sa inyo pong mapaghimalang kamay, Panginoon. Kaya po sa pagkakataong ito, hiling po namin, Panginoon, ang inyo pong pagpapagaling, sino man ang nangangailangan po nito. In Jesus' mighty name, sa amin pong pamilya, Panginoon, patuloy po kayong magministeryo, patuloy kayong kumilos, Panginoon, patuloy po kayong mag-supply ng aming pong mga pangailangan sa bawat araw, Panginoon. Ang mga may alitan, Panginoon, we pray na magkasundo-sundo na, Panginoon Diyos, sa pangalan po ni Jesus, maranasan po ng bawat isa ang pag-ibig na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Lord, alam po namin na nagagalak po kayo sa inyo pong mga anak na patuloy na nagmamahalan, Panginoon. In Jesus' mighty name. At ito po'y aming pong maipadama, maiparana sa kanila, Panginoon. In Jesus' mighty name, Lord God. Hallelujah. Panginoon, hiling po namin, Panginoon Diyos, yung mga nawalan ng trabaho, we pray na ibalik niyo po ito, magkaroon na po sila ng maayos na pagkakakitaan. Panginoon, yung mga business po nila na nagsara, we pray na magkaroon po ng oportunidad na sila po yung muling makabangon at makapagbukas, Panginoon, ng business po, Panginoon. Opportunity na sila po yung kumita pong muli, Panginoon. In Jesus' mighty name, Lord God. Hallelujah. Lord, kumilos po kayo sa bawat isa. Ano man pong problema meron po kami sa pagkakataong ito, Lord God, sa inyo po kami patuloy na nagtitiwala. Kayo po yung Diyos na makapangyarihan, Panginoon. Marahil ito po yung relasyon,
marahil ito po ay physical na kagalingan, marahil ito po ay intelektual, marahil Panginoon ito po ay pinansyal, marahil ito po ay aming pong relasyon po sa inyo, Panginoon, sa aming pong kapwa, Panginoon. We pray, ayusin niyo po ang lahat po, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Ang mga frontliners po namin, ang mga doctors, mga nurses, ang mga medical workers po namin, Panginoon, Lord God, ingatan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng kalakasan, Panginoon, sa bawat pagkakataon, O Diyos. Hallelujah, purihin po kayo. Ang namumuno po sa aming pong bayan, Panginoon, sa aming pong bansa, magmula po sa aming pong presidente, Panginoon Diyos, kumilos po kayo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, we pray, ang kalakasan, ang karunungan, Panginoon, ay iparanas niyo po sa kanila. Lord God, yung mga naiatang po sa kanilang mga balikat, Panginoon, na responsibilities, we pray na maghanap po nila ito ng maayos. Sa family church members po namin, magmula po sa aming pong pastor, Panginoon, salamat po sa kanyang buhay. We pray na pagpalaan niyo po siya, bigyan niyo po siya ng karunungan, wisdom, Panginoon. Lord God, maging sa kanyang pamilya, Panginoon, kumilos po kayo sa mga members po namin, sa mga leaders po namin, Panginoon. We pray na pagpalain niyo po at abutin ng bawat isa. Lord God, salamat po, Panginoon, sa iyong pong pag-iingat, sa iyong pong kabutihan, sa aming pong mga buhay, at patuloy niyo pong ingatan ng bawat isa. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng uri ng karamdaman, sakit, Panginoon. Lord, bagamat bumaba na po ang alert level, Panginoon, level 2 na po ngayon, Panginoon. We pray na ingatan niyo pa rin po ang bawat isa. Panginoon, hindi pa po tapos ang virus pong ito. Kami po'y patuloy na umaasa pa rin po sa inyo, Panginoon. O Diyos, sa bawat pagkakataon, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Tulungan niyo po kami na kami po'y patuloy na magtiwala po sa inyo sa lahat ng bagay, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Sa pangalan po ni Jesus. Lord, maraming salamat po sa iyong pagsama sa gabi pong ito. Marami pong salamat sa patuloy pong pagtugon sa aming pong mga panalangin, Panginoon Diyos. In Jesus' mighty name. Bagi sa mga salita po ninyo, we pray na ito po'y patuloy na tumimo sa aming pong mga kaisipan, sa aming pong mga puso, Panginoon, na habang kami po'y malalakas pa, ay makapaglingkod po kami sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa katugunan ng aming po mga panalangin at patuloy niyo pong basbasan ng bawat isa, Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen at amen. Salamat po. Bago po tayo magpaalam, gusto ko lang pong i-share po yung isang kwento po, no? Nung siya po ay nabubuhay pa, ay naalala ko po, sabi niya po na siya po ay nagsisisi. Bakit po? Meron pong udyok ang Diyos sa kanya na sharean niya yung taong yon. Subalit, dumating yung pagkakataon na yung taong yon na pinasisharean sa kanya ng Panginoon ay namatay na. So, ibig sabihin, sa madalit salita, hindi niya po nashiran yung taong yon hanggang siya po ay namatay. Sa buhay po natin, wag nawa po sana mangyari sa atin ang pagsisising ito, sapagkat hindi na po natin maibabalik pa ang nakaraan. Sa ngayon, habang tayo po'y nabubuhay pa, habang tayo po'y malalakas pa, sana po tayo po ay patuloy na makapaglingkod po para sa Panginoon. Maraming pong salamat sa kanyang paalala. Maraming pong salamat sa pagkilos po ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Patuloy po kayong mag-ingat. Muli, magandang gabi po sa inyo pong lahat. God bless po. Paalam.